Talk sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, balik tayo dito sa ating, bigla ho akong nagutom kasi we will be talking about pagkain naman kasi itong nasa harap ko ho eh. Kung kanina paglalabay ng ating pinag-usapan, this time, ang sarap nito, para bang, pwede ba, Che, ikaw na lang magtuloy ng programa, tihingin na lang ako dito para kumain. Anyway, I'm just kidding. Pwede. Ang atin hong second guest, bakit may Antipolo? Galing pa ho kayo ng Antipolo? Oh, so talagang kasama si Antipolo. Doon sa introduction natin na gagawin na kapartner Yes, Sir Cherilyn. Tony. Opo. Okay. So yung may-ari po ng Tita Yol's Kitchen Antipolo, 'di ba, buong buo. So ay nandito ho sila pareho, pero siguro sino bang unahin natin na Mommy knows best? Hindi. I-welcome na natin sila pareho. Si Sweet, 'di ba? Sweet Jelly Chico. Yun yung name ng anak ni Tita Yols. Na sabi, you're a teacher by profession? Yes po. Okay. Sabi niya hindi naman po mayaman, sakto lang, 'di ba? Tatlo daw silang magkakapatid. And saan kita mas tatawagin na komportable ka, sweet or jelly? Alam nga naman, sweet jelly. Sweet na lang po. Sweet. Di ba? Mas magandang pakinggan. And siyempre, bumati na ba sila, partner Cherilyn? Hindi pa, Sir Tony. Kasi ini-introduce ko pa lang. Oo. Maging successful daw na businesswoman ang kanyang ambisyon at sa larangan daw ng negosyo, gusto raw niya yung style ni Glenda de la Cruz ng Brilliant. Hi, Ma'am Glenda. Parang, Hi, Miss Glenda. Parang sounds familiar. Gusto raw niyang magkaroon ng magandang buhay at maibigay ang kailangan ng anak niya at ng buong pamilya. Hindi ko na babanggitin yung wag na nating personalin masyado. I-welcome natin si Sweet Jelly Chico. Magandang hapon. Hello Sweet. po. At si Tita Yoli. Batiin mo yung mga viewers natin. Hi po sa lahat ng viewers ng aming Tita Yol's Kitchen. Shinare ko na po sa page natin yung link. And of course, watching po dyan live din yung ating mga staff, yung team kitchen namin and team admins of course. And of course, yung mga riders din po namin. And of course, yung mga katrabaho ko po sa Task Us, tsaka mga boss ko po. Kasi working pa rin po ako. You're still working? Yes po. Tita Yols, magandang hapon and welcome dito sa programa. Magandang hapon po sa lahat ng mga supporter namin ng mga sa Tita Yol's Kitchen. Thank you po sa lahat-lahat. My first question, saan sa Antipolo, Tita Yols? Sa Barangay Dalig po. Barangay Sa Dalig. Upper Antipolo po Upper kami. Malapit po kami sa Robinson's Homes or sa Inari Center po. Okay. Po yung pinakang center po ng Antipolo. So, yun ho yung magiging landmark nyo, the Inares Sports Center. Opo, actually, mas malapit po yung pinakang landmark namin sa Antipolo Star Resort. Mas sobrang lapit na Mas po. malapit kayo doon. Okay. So, tell us more, Sweet. Since ikaw naman, si Mami, mamaya na lang natin na kausapin. Tell us more. Kailan ba nyo sinimulan itong Tita Yol's business ninyo, Kitchen Antipolo? Yes po. Sinimulan po namin siya noong September 6, 2021. So, we celebrated our second year anniversary po yesterday. 2021? That's during anniversary. pandemic. Apo, pandemic pa po siya. Ayun po, birthday po kasi ng tita ko. So, siya yung nagbuena mano ng 3,000 pesos na food package po namin. So, ayun. Okay. So, 2021, when you started this Yes business. Po. Okay. Tita Yols, bakit itong negosyong restaurant ang inyong ano ba, restaurant bang matatawag na natin to? Paano ba siya i-categorize? Ano po siya, food delivery po kami. Food Bali, delivery. wala po kaming dine-in. Nagde-deliver lang po kami ng food packages. Alright. Tita Yols, may hanging question. Bakit ito po yung inyong napili na pasuking business? Diyan po ako masanay kasi yung parents ko nagluluto po talaga ng mga pagkain. Nagtitinda sila. Kaya nakuha ko yung mga style nung nanay ko, yung mga tinuro niya sa akin dahil may kakulitan ako. Pag sinabi niya noon ng mga 10 years old ako, wag mong gagalawin yan. Lalo kung ginagalaw. Pag sinabi niya bawal, lalo kung ginagawa. Kaya sabi ko, alam ko na kung bakit bawal yun. Nakukuha ko nung maliit ako. Nung nagkakaisip na ako,
tinuruan ako ng tinuruan ng nanay ko. Thank you na lang lagi sa nanay ko. Ayun. So parang influenced by your nanay, Opo. yung pagkakaroon mo ng interest na ganitong klase ng business Opo. ang pasukin mo, Opo. Mami Yules. Okay. Yes, partner Cherilyn. Yes po. Sa ngayon ho, ano ho yung mga hamon o challenges na kinakaharap po ninyo sa pagnenegosyo ho na ito? Actually po, napakaganda po ng hamon na ito. Sabi nga nila, parang napakaganda ng problema. So, ang sa akin siguro yung space na namin. Actually po, na-invade na yung buong sala namin ng mga orders. Doon na po kami nagtitake ng pictures. Background na po namin, TV po namin. Yung kwarto ko po, ginawa na po siyang stock room. So, when I was, parang nung na-invite po ako dito, parang iniisip ko lahat. Yung thoughts, 2 years ago, parang bumalik po lahat. So, ayun po, medyo, yun po yung challenge namin ngayon, pero we're still thinking of backup po kung ano yung po pwede namin gawin, especially Christmas season is coming. Yeah, yes. Be ready for the holiday season kasi I'm sure baka kailanganin nyo additional manpower and additional supply dahil parang ang sasarap nitong mga pagkain na ito. You were saying kanina, Sweet, na wala pa kayong kumbaga anong tawag natin doon na partner Cherilyn? Kumbaga, order lang online. Kumbaga, hindi pwedeng doon sila pupunta sa inyo mismo. Wala pa kayong lugar para, sabi nga, doon nila kainin itong mga foods na meron kayo. Wala pa po. Pero po, yung iba naming customers or clients, kasi syempre, nakakatakot po online, maraming scammers. Yung iba po nagvi-visit sa amin. So, pag nandun naman po, ino-offer namin ng food taste. Okay? Kung ano yung po yung nakaluto, i-prepare po namin. Especially kapag nag-order or nagre-reserve po sila ng mga malakihan nilang orders. Since medyo limited pa sa space, yun po talaga yung challenge namin for now. Alright, babalikan kita, Sweet. Mami Yules, ang best seller, alin dito ang, kumbaga, pagod na pagod kayo sa dami ng nag-order? Lahat po lahat? Kasi yung biko po, 4 hours kong niluluto. Talagang, kasi ikaw yes po. Ako ang umahawak nun, hindi pwedeng iba. Pag yung mga sariwa, ganun din po. Lahat po. So, kumbaga, lahat talaga sila ay mabenta. Sweet, ikaw sa marketing. Opo, actually po, 13 food trays po yan. Dinala po namin dito yung pinakang bestseller namin na food package. Worth 7,500. Good for 30 packs na po yun, especially kapag mga binyag. Ang pinakang bestseller po namin doon pagdating sa kanin, yan pong biko. Sa mga ulam naman po yung kare-kare tsaka kaldereta. Beef kaldereta. Mami Yules, Sweet, what makes this biko different among others? Kasi ang daming kakanin na ganito na makikita natin. Paano siya naiiba? Actually, una pa lang po isa kulay. Pag nakita naman po natin, ang biko brown po talaga. Or ube, nilalagyan nila ng inano food po namin yan. color. Ginawa na po natin with a twist. Para hindi naman po tayo katulad dun sa ibang nagluluto. Ayan po. Tapos pag tinikman nyo po yan, mas makunat po yan. So, kaya mas gusto po yan ng mga adults. Kasi parang sa kanila, ito Perfect talaga. ba ito for coffee, Sweet? Ay, perfect po yan. Best with coffee. Oo. Opo. Ayan. So, dagdagan nyo na ng coffee ha pagka may store na kayo para marami. Okay. How long will it last na hindi magbabago yung quality? 2 days po. 2 days. Okay. Mami Yules, sabi mo, ikaw mismo talaga yung on top. Kasi hindi pwedeng ito ang lasa ngayon, bukas iba. So, Ay, talagang hindi po. dapat consistent. Opo. Pwede ko pong titimplahan siya o isa lang mo. Titimplahan o gawin Basta mo ikaw to. yung titimpla. Maglalagay ng mga ingredients, isa lang mo. Titingnan ko maya-maya. Kasi magsasalang ako rito sa kabila. Dahil lahat ng burner, iikutin ko. 12 po kasi yung burner na meron. Lahat yun titingnan ko. Kaya yung isa lang mo, titingnan ko. Piprito yung mga chicken or lechon, titimplahan ko, isa lang mo. Titingnan ko na lang maya-maya. Alright. So, ibig sabihin, Tita Yules, Sweet, pag tinanong ko kayong mag-ina ngayon na ano ba yung plans nyo in the near future, siguro ang sasabihin nyo, magkaroon ng malaking spasyo para hindi naman yung bahay na mismo yung nai-invade ng business at magkaroon ng physical store para doon sa mga gusto na, kasi di ba minsan habang nakikita mo, gusto mo na nakainin na. So, yun ba ay kasama sa mga plans nyo in the near future? Yes po. Actually, yung bahay po namin, gusto na lang namin yan gawin talagang kitchen in the future. And then, parang recently po, kasi nakakuha kami ng parang space po or parang house and lot. Pero syempre, matagal po yung turnover. Pero, ayun po, doon ang plano namin na doon na lang kami tumira.
Pero yung pinakang bahay po namin is solely for business lang po muna. Okay. So, Ayun. yung in the future po, yung kapatid ko gusto niya naman mag-expand into restaurant. Dapat po meron. Kaya po may Antipolo na nakalagay kasi meron kaming tinry na gawin sa Tanay. Since Calabarzon din siya area, so parang sabi namin, sige, try na lang natin dito sa space natin to save din yung consumptions na po pwede namin magamit dun sa kabila. Oh. All right. Ayan. Sir Sige. Tony, binabaha tayo ng mga shoutout ngayon, Sir Tony. Sige lang, sige. Basahin muna natin kasi Basahin. baka magtampo sila, Sir Tony. Ayan. So, wow, magandang balita daw ho yan. Ayan, kay Sir Neo Abaya, kay Ricky Fernandez, napakasarap ho ng magluto ho ni Tita Yoli. Marisa De Vera watching from Antipolo. Baka makakapit bahay niyo po ito. Admin po namin, tsaka po katrabaho ko po. Mga umu-orders din po kasi umu-order din po sila. Opo. Hello po watching ho here at Makati. Si Ma'am Hermie po. Ayan. So, may question ho dito. Ano-ano daw ho yung mga food ho na ino-offer ho ng Tita Yol's Kitchen Antipolo? Yes po, we offer food bilao. Marami po kaming mga packages na nag-start po ng 800 pesos, especially pag konti lang naman kayo sa bahay. Yeah. And then, bilao packages until 6,000. Pero yung food trays po namin from 3,000 pesos and max amount of 15, and then nagpa-personalize din po kami like for 100 packs. Last time po nag-cater din kami ng 450 packs sa Wrigley, Antipolo po. So, parang company po siya. Kami po nagbigay ng mga crew meals. Yung mga individual sets po with rice, ganyan po. So, lahat po yun ino-offer po namin. So, Tita Yols, the business is doing good. Yes po. The way I see it, habang kinukwento ni Sweet yung dami ng mga customers, parang napakaganda. Okay, personally ko kayong mag-ina. Yung ganito na business ng pamilya, paano? Wala bang, hindi ba kayo nagtatalo ni Mami Yuls na hindi, may iba kang gusto, wala namang ganun, Sweet. Kumbaga, palaging since si Mami yung on top, go ka na lang dahil mothers knows best. Actually po, minsan nagiging challenge din po namin yan. Kaya lang kasi po, gano'n naman po talaga, normal po talaga yon. Kahit sino po maging kasosyo natin sa negosyo, lagi po talagang may tanong na hindi po pwedeng approve agad. So, okay. Ipapaliwanag ko po muna. Paliwanag kung bakit. Pros and cons, advantage and disadvantages of gagawin to, bakit hindi gagawin. Pag napaliwanag ko na po yon, business side, of course, business-minded tayo, okay na po sa kanya, approve na po yun. So, may konting discussion, pero before the day ends, for the good naman yun ng business. Opo, hindi lang po naman sa amin na gusto namin kumita, pero sa lahat po yun ng staff din po namin. And of course, customers din po namin. Speaking of staff, Sweet, ilan na yung inyong mga partners para masustain at magawa yung quality food na ino-offer ng Tita Yols? Nasa 20 na po. Kasi before we started as one lang po. So ngayon, meron na po kaming 10 na kitchen staff, 5 admins, and then yung mga riders din po namin. So, ayun po. So, on a day-to-day operation, nandyan present yung 20 na yon. Yes po. They need to be present. Plus kayo ni Mami Yuls. Opo. Yes, nagluluto din po kasi ako. Nagluluto din po. Mas hands-on si Mama. Ganun pala katindi. How long is the preparation? Like this one, medyo komplikado ang preparasyon nito. Paano ba siya tanawag? Lumpiang sariwa. Sariwa po. Opo. Okay. Mami Yuls, how long is the preparation pagka ganito? Medyo matagal po. Kasi maproseso siya. Maraming gayatin. Tapos pag niluto, kailangan naming palamigin. Kasi bagbabalot naglalagay ng lettuce. Kaya mga good for siya, 3 to 4 hours po. Na Ang preparation nito. Yes po. What's inside? Para naman kasi importante. Uy, nakita ko na yan dun sa what's inside? Ano yung kaibahan nito dun sa ibang mga lumpiang sariwa na nandyan, nakikita natin? Yung ibang lumpiang sariwa po, singkamas lang. Pero yan po, may kamote, may carrots, may beans. Okay. So, healthy talaga Yes yung po. Purong gulay po pati siya. Purong gulay. Plus, peanut ba to? Yes po. May nuts yan po. yung sauce niya. May sauce po na bukod siya. Ganun pala talaga ang preparation. Hindi ba mahirap? Paano kung may umaga na medyo si Sweet ay mainit ang ulo, napagod kinabukasan, pero hindi pwede kasi na kumbaga
mahina yung enerhiya mo dahil you have to sustain the strength na kailangan mo Ng lahat. everyday. Same with you, Mami Yules. So, paano pagka medyo mabigat yung katawan, napagod sa dami Ay. na anong alternatibo? Wala po, hindi po pwedeng mapagod. Kailangan laging malakas. Kasi maraming customer na naghihintay at may oras po kaming sinusunod. So bawal mapagod. Pero ako Bawal po, tinitingnan ko po yung mga na-invest. Oo. From dun po sa mga na-invest, dun po ako kumukuha ng lakas eh. Oo. So, yung sa strength naman po ng lahat ng yung team namin, we started it with good music sa umaga talaga. Kasi 3 a.m., minsan call time namin. So, para walang delay sa food. So, ayun po. So mayroon kayong loud music na Opo. nandun na naririnig na Opo. makaka-inspire, Opo. makaka-uplift nung ano. Tama 'yun. Tama 'yan. That's one good point na 'di ba pagising pa lang hindi yung lulugo-lugo ka. Kumbaga doon sa music what's this by the way? Ano naman 'to? Ayan po is gelatin po. Okay. Gelatin daw ho ito. Ayan ho. Yung Freebies po siya sa ano po. Sa package. ganun. Okay. Okay. Now, let's be specific, Mami Yules and Sweet. How much is the cost? Kung baga halimbawa dito, bigyan lang natin sila ng ideya para at least yung viewers natin, especially yung hindi pa natatry, ang mga offer ng Tita Yules. So, ito pong lasagna natin or Bake Mac, per tray po, 600 pesos. Okay. Good for 6 to 8 packs na po siya. And then, yung mga ulam naman po na natin na nakatray, like yung lumpiang sariwa, 700 pesos naman po siya. Per So, tray. it's still affordable. Oo. Actually, hindi na po namili, hindi na po gumising na maaga, hindi na po naggayat. Kaya nga. So, this is good for how many? Ano po, 6 to 8 packs po. Oh, okay. So, kung medyo parang ang sarap po. Parang kung mahina-hina hanggang 10 tao. Opo. Kaya po. Kayang sabi nga mabusog niyan. Okay. So dito sa inyong business may plano pa ba Tita Yules, Sweet, na dagdagan pa yung mga bestseller na ino-offer nyo, or for now stick muna kayo dito dahil ito yung nakita nyong hinahanap ng mga customers? In food industry po, ito po muna. Okay. Pero nagdi-discuss pa po kami ni Mama dun sa ibang business na naiisip ko. So, aside from this, may iba pa rin kayong business Opo. na pinaplano na. Opo. Aabangan Kaya lang natin hindi pa yan. po pwedeng i-disclose. kasi Yes. Oh, Pero ayun po, baka po next year, inline din dito or medyo completely iba naman iba to? po ng field. Talaga. Parang dalawa po yung nakapila. Oo. Kaya ayun po, talagang kailangan maging malakas palagi. Kaya pa ba? By the way, nagamit mo ba ang iyong profesyon? Actually, yung pagiging teacher po talaga, ginagamit ko po siya sa anak ko. Hindi naman po nawala yung pagiging profession ko na teacher. So, dun sa pagiging pasensyosa sa mga customers din po natin. Yeah, Kasi yeah. syempre, lahat naman talaga ng customers natin always. Speaking of customers, Sweet, and Tita Yules, ano ba yung mga na-encounter nyo sa mga meron bang makulit? Kasi online ang pag-order, di ba? Okay lang sana kung harapan, di mabilis mong ano. So ano yung mga na-encounter nyo na medyo nakaka-challenge or nakakaubos ng pasensya kung meron man? Actually po, yung mga customers din po namin, talagang professional din po sila kausap. So, parang, if you set that standard, bago mo sila kausapin, you establish the pace until dulo. So, ayun po, if ever na medyo hindi nagkakaintindihan through chat, I'm asking one of our admins to call the clients para mas mabilis yung transaction. Especially when we cater for 100 packs dun sa Marikina and then for 150 packs sa Wrigley. So talagang ganun yung transaction namin. Call na po agad para hindi na po magulo. Yeah. Ayun po. Ma-settle kung ano man yung mga hindi na pagkakasunduan. Okay. Since Christmas is just around the corner, Yes. so ano ba ang plano? Definitely magdaragdag kayo. Yung manpower ba, kung tumaas pa yung demand, kaya pa ba ng present manpower, or kailangan na rin yung dagdagan sila? Dadagdagan po. We're planning to add 5 more staff sa kitchen po and admin. So, ayun po.
parang mas gusto namin kasi mas malapit sa area para hindi masyadong mahirap pagdating sa communication. So, dun sa mga mag-o-order naman online, hanggang saan ba yung pinakamalayo? Sabi mo nga, as much as possible, yung medyo malapit-lapit lang within Rizal. Pero, paano kami mga taga-Caloocan, just in case, pwede rin ba kami mag-order? Actually po, kayang-kaya po dyan. Kasi po, nung nakaraan po, ay last weekend, nag-deliver po kami sa Imus, Bacoor, okay. General Trias. Pero ngayon pong Saturday, we have one client na nag-order ng 45,000. Isa lang po siya. So, parang nag-reserve muna siya to 30,000, pero she's planning to have 45,000. And then, it will be delivered po sa Laguna. Sa Laguna. So, ayun po. Okay. Sabi mo nga, mayroong inihanda si Tita Yuls. So, Tita Yuls being the owner, hindi, dalawa kayo ni Sweet. Ano yung pwede niyong maipayo doon sa mga gusto rin na, kumbaga, mag-venture with this kind of business? Dapat po sipag at tiyaga. Lagi yung sipag. Hindi puro kwento lang, puro salita. Wala namang gawa. Kailangan yung gawa. At saka, kung medyo nahihirapan, aralin muna ng konti. Kasi maglalabas tayo ng puhunan Kailangan aralin muna ng konti para hindi magkaroon ng lugi. Yun ang mas importante. Tapos, sasabayan lagi ng panalangin. Sabay lagi yung panalangin. Gaya nung ating gabay, ang maging masipag and matyaga sa lahat ng bagay. Good things take time. Hindi po kailangang madaliin ang proseso. Slowly but surely. Yes, okay. Sweet, malaking puhunan ba ang kailangan nito? Baka bukas kukumpetensyahin ko na kayo. Malaking puhunan ba ang kailangan? Actually po, katulad nga, in addition doon sa sinabi ni Mama, napaka-importante sa nagdinegosyo na alam mo kung ano yung pinapasok mo negosyo. Hindi po pwede nakita mo, yun siya, gumaya ka gaya lang. ko. So, dapat po talaga, you have the idea on how to do it, on how you proceed dun sa process mismo. Kasi maraming ginegosyo, gaya ko dun. And then, hindi po pwede rin asa lahat tayo sa staff. Kasi meron din times na wala sila. Yeah. So, you need to stand on your own. Parang yun kasi pinaka-inaral ko na paano tumayo malaman sila, kaya mo yung kaya namin. Parang ganyan. So, yun po. And then, kapag nagnegosyo ka, kailangan hindi lang financially ready ka. Okay. You also need to be ready physically, emotionally, mentally. Kailangan po talaga. Kasi nagsisimula kami, ang sakit po talaga sa ulo. Pero nung sinimulan na, dire-diretso na po. Sabi nga nila, first step is always the hardest. Ayan. Pero pag nandun ka na, dire-diretso na So siya. right now, in place na yung system, Sweet? Po. Parang ano na po siya, nakuha na yung rhythm, lahat po. So, kung ano po yung nakita ko nag-work, consistency lang po doon. Kasi hindi nga, katulad nga sabi ko, hindi po siya ganun kadali. Bago tayo magtapos, kumusta si Tita Yuls at si Sweet bilang mga boss? Kayo ba yung tipong pwedeng bumali, pwede bang mag-absent? Kayo ba yung tipong, or nakaka-intimidate? Naku, ayokong bumali, nakakahiya. Yung inyong dealings doon sa mga tao nyo na bahagi ng negosyo. Team Kitchen, Team Admins, kayo na bahala mag-comment. Char. Actually po, pag kaya po, go lang. Pero hindi po sobra-sobra. Dapat po nandun lang tayo sa sakto lang. Mahirap po ang sobra. Aabuso. Baka maabuso. Opo, mahirap din naman po ang sobrang higpit. Kaya nandun lang po kami in sa moderation. sakto. Opo, pero pinag-uusapan pa rin po namin ni Mama. And the way you see it, parang mabait naman parang pangiti-ngiti lang si Tita Yuls mabait, pero minsan may pagkamasungit, lalo na pag oras ng luto, pag medyo may nakitang tama yun. Ganun, we're only human, napapagod tayo, pero sabi nga, sige, kung napagod ka, magpahinga ka at hindi pwedeng dadamdamin mo yun. It might affect the operation. Pero hindi ho sila mukhang stressor, Tony, no? Blooming na blooming kaya sila. Well, it goes to show na masaya sila, passion nila yung ginagawa nila. Kasi nagre-reflect sa kanila, ano ba yung mapagod? Ano ba yung maghiwa ka ng matagal? Gusto mo yung ginagawa mo. Tama yung sabi mo, Sweet, na make sure na kung papasok kayo in any business, make sure na may alam kayo, gusto nyo yung gagawin nyo. Hindi pwedeng half-hearted lang kayo. Kailangan para mag-exert man kayo ng more than 100% of your effort, go pa rin kayo dahil gusto nyo yung ginagawa nyo. Yes po. Napaka-importante po. Yes okay. Po. So again, invite all our viewers, yung mga gustong tikman ang inyong mga pagkain, Sweet,
Tita Yols, nasa inyo yung pagkakataon. Ayan, dun po sa mga clients namin or gusto po mag-order, visit nyo lang po ang Tita Yols Kitchen Antipolo main page, and yung phone number po namin nakalagay na rin naka-flash po na or sa naka-flash din po sa screen. You can also contact me and our admins. Mabilis naman po silang sumagot. We are available to respond to your questions or queries for 24 hours po yon. Ayun. 24 hours po naka-open ang admins natin for orders. Ayan. At Tita Yols. babatihin ho natin dito yung mga iba po ninyong admins. Ayan, nag-chat ho sila. Opo, si Mary Ann DG Dorico Yoherio. Ayan ho, wow, so yummy yan, must try. Then si Nel Abadier, congrats Tita Yols Kitchen. Ayan, branch out na po tayo. Then si Justin Philip, sakto nakagutom. And then Jimmy Chico, salamat po from Antipolo City. Ayan ho, so go Tita Yols. Sa mga gusto pong mag-orders, visit our page, Tita Yols Kitchen Antipolo Main. Thank you po sa lahat-lahat, sa lahat ng blessing. Sa mga taga-Barangay Dalig, hello. Lupon po ng barangay. Thank you very much. Good luck po sa inyo. At sana'y lahat ng mga wishes and plans nyo in the near future, with God's grace, magkakatotoo yan. Ayan. So, Sir Tony, maraming salamat sa dalawang set ng mga bisita natin na nagpa-inspire ulit sa atin this Thursday afternoon. Kailangan na nating magpaalam, partner Cherilyn. yes po. Ayan. So, atin hong natunghayan ho ngayong hapon na ito ang dalawa na namang kwento ho ng puno ng inspirasyon at pagpupursige. So, nawa kami ay na-inspire ho namin kayo mga ka-partners, ka-talkers. Ayan. With Mr. Elcid Lau, CEO, Laundrafe and Company, Miss Sweet Jelly Chico, owner ho ng Tita Yols Kitchen Antipolo. Kaya, ayun ho, lagi hong tumutok dito sa SMNI News, DZR 1026 Manila and DZR 1026 Live. Sa ngalan ho ni ka-partner Eileen, ako ho si ka-partner Cherilyn. Maraming salamat, partner Cherilyn, sa mga special guest natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Pastor, thank you very much po for the opportunity na maging part po ng programang ito na ang layunin ay makatulong sa mga negosyante pong nais ding mai-promote, maipakilala ang kanilang business. Hanggang bukas, ang tabayanan po ninyo ang makialam with partner Angelo and partner Pilita. Maraming salamat God bless. po Salamat sa aming po sa butihing inyong pastor. panunood.